King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1273. Umatak ang blazing golden race. Si Zhao Feng ay medyo ayaw umalis sa pool of life. Habang naglalakad, nalaman ni Zhao Feng na si Han Ningguo ay nakinabang din ng husto sa nakalipas na 3 araw. Mas marami pa siyang binisita na mga lugar ng pagtatanim ng damo at nakakita ng maraming mahahalagang halamang gamot na hindi pa niya nakita noon. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong makapasok sa itaas na palapag ng Life Law Temple ng Life Sacred Land, kung saan nag-browse siya ng ilang sinaunang teksto na nakakuha ng kanyang interes. Dinala ni Xiaohu sina Zhao Feng at Han Ningguo sa isang secret hall. May 3 tao sa loob. 2 matanda at 1 kabataan. Ang isa sa mga matatandang ito ay ang Panginoon ni Xiaohu, ang kulubot na matandang lalaki na nakita ni Zhao Feng sa simula. Ang isa pang matanda ay medyo maikli, at ang kanyang puting buhok ay may malabong berdeng kinang. Parang mas malakas pa ang aura niya kaysa sa kulubot na matanda. Sa tabi nila ay isang kabataang nakasuot ng gintong imperial na damit, si Quasi-God Guanlong. Nagbibigay galang si Junior Zhao Feng sa mga nakatatanda ng Sacred Land. Tumingin si Zhao Feng sa 2 matanda. Kaibigang Zhao, ang iyong huling 3 araw sa Life Sacred Land ay medyo maganda, tama ba? Diretsyong sabi ng kulubot na matanda. Ito ang unang pagbisita ng Junior sa isang Sacred Land. Lahat ng nakikita ko dito ay nakikita ko sa unang pagkakataon. Prangka na sabi ni Zhao Feng. Lahat ng nakita niya sa Life Sacred Land ay ang pinakamagandang kalidad na nakita niya. Natural iyon. Ang Life Sacred Land ay may pinakamatandang kasaysayan sa lahat ng Sacred Lands at nakatayo bilang isa sa pinakamalakas. Sabi ni Quasi-God Guanlong ang buong pagmamalaking sinabi. Inagaw ni Zhao Feng ang kanyang kaluwalhatian, kaya ninais niyang malampasan si Zhao Feng sa iba pang aspeto at mabawi ang pakiramdam ng tagumpay. Nagpalitan ng ilang magalang na salita ang 2 panig bago pumasok sa pangunahing paksa ang kulubot na matanda. Kaibigang Zhao, ang Life Sacred Land ay nangangailangan ng talentong tulad mo. Kung mananatili ka rito, tatratuhan ka ng maraming beses na mas mahusay kaysa sa pagtrato sa iyo ng spiritual race. Higit pa rito, ikaw ay isa ring cultivator na nagpapadalisay sa katawan na may bloodline. Sa aspetong ito, tanging ang Life Sacred Land ang makapag-aalok sa iyo ng pinakamalaking tulong. Magiliw na sabi ng kulubot na elder. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Mula sa sandaling dumating siya sa Life Sacred Land, alam niyang makakaharap niya ang ganitong sitwasyon. Alam din niya na ang kanyang itinerary sa Life Sacred Land ay napagpasyahan ng maaga ng mga elder ng Life Sacred Land. Una, makikita ni Zhao Feng ang mga mapagkukunan at kayamanan ng Life Sacred Land, at pagkatapos ay hahayaan nila siyang tamasahin ang napakalaking biyaya, ang Pool of Life. Sa huli, marami silang pangako sa kanya. Kahit sinong ordinaryong tao ay hinding-hindi tatanggi sa ganoong imbitasyon. Sa gilid, si Han Ningguo ay labis na nasasabik. Hindi niya inaasahan na ang mga elder ng Sacred Land ay personal na mag-iimbite kay Zhao Feng. Ang pagsali sa Life Sacred Land ang pangarap ng bawat doktor. Si Han Ningguo mismo ay minsang nanaginip tungkol dito. Sa kabilang panig, medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ni Quasi-God Guanlong. Kapag nakapasok na si Zhao Feng sa Life Sacred Land, ang reputasyon ni Guanlong ay ganap na lulunurin ng kay Zhao Feng. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Zhao Feng ay natigilan sa lahat. Ako ay may utang na loob kay Elder para sa napakalaking pabor na ito, ngunit si Junior ay gumaganap ng maayos sa spiritual race at ayaw niyang lumipat ng mga lugar sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Zhao Feng, at ang kanyang dahilan ay hindi talaga binibilang na dahilan. Sa totoo lang, naisip ni Zhao Feng ang tanong na ito bago dumating. Kung pupunta siya sa Life Sacred Land, sasama rin si Zhao Yufei sa kanya. Siya ay walang kaugnayan sa spiritual race, ngunit si Zhao Yufei ay gumugol ng higit sa 30 taon doon at nakipagkaibigan sa maraming tao. Ayaw ni Zhao Feng na putulin ni Zhao Yufei ang lahat ng relasyong ito para sa kanyang kapakanan. Bukod dito, hindi binalak ni Zhao Feng na magpatuloy sa daw ng body refining, at ang kanyang mata ay walang kinalaman sa Eye of Life, kaya ang tulong na maibibigay ng Life Sacred Land ay hindi kasing husay ng elder na ito. Inaangkin. Higit sa lahat,
Hindi niya alam kung anong uri ng saloobin ang pinanghahawakan ng Life Sacred Land patungo sa kanyang God Eye. Ang Ninth God Eye ay isang bagay na pinakamahalaga. Tinanggihan niya. Si Quasi-God Guanlong ay nabigla at nalilito. Ang Sacred Land na ipinagmamalaki niya ay nag-alok kay Zhao Feng ng imbitasyon, ngunit tumanggi siya. Kaibigang Zhao, mayroon ka bang lihim na problema na hindi mo maibubunyag? Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, natauhan ang kulubot na matanda at nagtanong. Dumating ako sa pagkakataong ito sa pag-asang iwan ang aking kaibigan sa Life Sacred Land. Binago ni Zhao Feng ang paksa at itinoon ang atensyon ng lahat kay Han Ningguo. Nagbibigay galang si Junior Han Ningguo sa mga nakatatanda ng Sacred Land. Matapos ang unang pagkabigla, maingat na nagsalita si Han Ningguo. Pagkatapos ay binigyan niya ng maalalang sulyap si Zhao Feng. Ang Eye of Life. Baka manatili siya rito. Nagsalita ang maikling elder sa unang pagkakataon. Ang Eye of Life. Nagulat si Xiaohuo at Quasi-God Guanlong kay Han Ningguo. Ang lahat ay nakatuon kay Zhao Feng sa buong oras na ito, kaya natural na hindi nila pinapansin ang mahinang Han Ningguo. Gayunpaman, sa maingat na pagsisiyasat sa kanya, agad nilang naramdaman ang dugo ng isang inapo ng Eye of Life na dumadaloy sa katawan ni Han Ningguo. Dahil wala kang planong manatili rito, hindi magiging matigas ang ulo ng Life Sacred Land. Kung gusto mong pumunta sa hinaharap, ang mga pintuan ng Life Sacred Land ay magbubukas para sa iyo kahit kailan mo gusto. Pagpapatuloy ng maikling elder. Ang mga salitang ito ay lubos na nakakagulat sa kulubot na matanda. Kanina lang tumanggi si Zhao Feng, ngunit dapat ay mayroon pa ring puwang para sa negosasyon. Maaari pa rin silang mag-alok ng mga divine weapon, mapagkukunan, kayamanan, o mangako sa kanya ng higit pa. Ano? Si Quasi-God Guanlong ay matigas na lumingon sa maikling elder. Tinanggihan ni Zhao Feng ang imbitasyon ng Sacred Land, ngunit ang elder na ito ay napakakaibigan pa rin, kahit na ipinapahayag na ang Sacred Land ay laging handang tanggapin si Zhao Feng. Maraming salamat, Senior, sa iyong napakalaking pabor. Maingat na sinuri ni Zhao Feng ang maikling elder na ito. Nang magsalita ang elder na ito, tumahimik ang iba bilang pagsang-ayon. Parang ang pinakamalakas dito ay itong matanda. Magpapaalam na ang junior na ito. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, nagsimulang magpaalam si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, siya ay malayo sa spiritual race sa loob ng napakatagal na panahon ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pananatili dito maaari mong ganap na mabuo ang iyong potensyal. Dito mo lang matatapos ang misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Spirit Grass Gate. Sabi ni Zhao Feng kay Han Ningguo. Nang maisip niya ang Spirit Grass Gate, naging determinado ang mga mata ni Han Ningguo. Pagkatapos magpaalam, umalis si Zhao Feng sa Life Sacred Land. Pagkatapos, inakay ni Xiaohuo at Quasi-God Guanlong si Han Ningguo palayo. Ang dalawang matanda na lang ang naiwan sa bulwagan. Sir, bakit mo siya pinakawalan ng ganoon kadali? Ang kulubot na matanda ay medyo nalilito. Ang tunay niyang cultivation ay rank 7. Biglang paghahayag ng maikling elder. Ano? Ito. Paano? Ang mukha ng kulubot na matanda ay agad na nanlamig sa gulat. Siyempre, matutukoy lamang na ang kasalukuyang antas ni Zhao Feng ay ang rank 7. Walang makapagsasabi kung direktang naabot niya ang rank 6 at pagkatapos ay naabot niya ang rank 7 o kung siya ay direktang nakapasok sa rank 7. Bagaman nakakalungkot, dinalhan tayo ni Zhao Feng ng isang inapo ng Eye of Life. Nagbigay daan din ito sa Life Sacred Land na magkaroon ng relasyon kay Zhao Feng. Sinabi ng maikling elder ang mga salitang ito bago mawala. Matapos lisanin ang Life Sacred Land, tinukoy ni Zhao Feng ang kanyang ruta at umalis para sa spiritual race. Gamit ang kanyang spiritual race core disciple token, maayos niyang nagamit ang teleportation arrays ng iba't ibang faction. Ngunit pagkatapos gamitin ang mga array na ito ng 3 beses, nagkaroon ng problema si Zhao Feng. Labas. Si Zhao Feng ay nakatayong matatag habang nakatingin sa abot-tanaw. Swoosh! Sa sandaling ito, isang gintong bola ng apoy ang nagliyab sa buhay. Isang matangkad at matuwid na lalaki na walang braso ang dahan-daang lumabas, ang buong katawan ay tila gawa sa bakal.
Ang kanyang malakas na aura ay hindi mapag-aalinlanganan ng isang ancient god. Nadiskubre ako. Nagulat na sinuri ng lalaki si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang pinakamatalino na kababalaghan ng Ziling Zone. Labis siyang na-curious kung paano siya napansin ni Zhao Fang habang siya ay nakatago. Tila nagsimula ang Blazing Gold Race sa kanilang operasyon nang malaman nilang umalis ako sa Life Sacred Land, naglalagay ng mga tao sa ruta pabalik sa Spiritual Race. Mula sa kasuotan ng lalaki, mahulaan ni Zhao Fang ang pangkat sa likod niya. Natural na imposibleng itago ang katotohanan na si Zhao Fang ay nagpakita sa Life Sacred Land. Tumanggi ka sa imbitasyon ng Life Sacred Land, tama ba? Dahil iyon ang kaso, ang Blazing Gold Race ay hindi kailangang mag-aksaya ng oras sa pagsisikap na i-recruit ka. Ang lalaking naputol ang braso ay biglang naging malamig at masungit. Natural na alam ng Blazing Gold Race na, kung si Zhao Fang ay lumitaw sa Life Sacred Land, tiyak na inimbitahan siya ng Life Sacred Land na sumali dito. Kung pumayag si Zhao Fang, nanatili sana siya sa Life Sacred Land. Kung tumanggi siya, babalik siya sa Spiritual Race. Kaya ang Blazing Gold Race ay nagtanim ng mga especially iya Spiritual Race. Kung lumitaw si Zhao Fang, ang lalaking naputol ang braso ay agad na lalabas. Malamang na binigyan ka ng Spiritual Race ng ilang trump card, o kung hindi, hindi ka lalabas na napakahusay sa harap ko. Isang mapaglarong ngiti ang ibinigay ng lalaking naputol ang braso. Ngunit dumating ako na handa akong patayin ka. Ang iyong kapalaran ay seliado na. Biglang naging seryoso ang mukha ng lalaki habang siya ay bumaril kay Zhao Fang, ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy na may layuning pumatay. Swish! Isang pilak na bola ang lumitaw sa isang braso ng lalaki, mga puting inscription na umaagos sa ibabaw nito. Habang tinutulak niya ang bola pasulong, ang pilak na bola ay nagpaputok sa isang rune-covered silver screen na natunaw sa hangin. Pinuno ng spatial binding power ang mundo, pangunahing nakatarget kay Zhao Fang. Gamit ang divine artifact na ito na nagbubuklod sa kalawakan, ang Heaven Binding Pearl, hindi ka makakatakas. Ang lalaking may putol na braso ay mabangis na tumawa habang sinusugod niya si Zhao Fang sa isang bola ng gintong apoy. Nararamdaman na ni Zhao Fang ang nakakapasong talas ng liwanag na ito. Ang Blazing Gold Race ay nireranggo sa ika-21 sa 10,000 Ancient Race, sa likod lamang ng Spiritual Race. Gayunpaman, ito ay isang lahi na may hindi kapanipaniwalang lakas ng labanan. Hindi ito maaaring maliitin. Ang bagay na iyon sa iyo ay matatawag ding isang space sealing divine artifact. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapangiti. Mamatay. Ang palad ng lalaki ay naging isang matalim na talam habang ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang gintong apoy. Ang lalaking may naputol na braso ay may isang medyo mataas na antas na space sealing na divine artifact. Pinigilan nito ang iba na gumamit ng space intent habang siya mismo ay hindi naapektuhan. Sa sandaling ito, isang maitim na pilak na robe ang lumitaw sa katawan ni Zhao Fang. Swish! Kumalas ang robe, na nagbigay daan sa isang napakaitim na anyo ng apoy na lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Boom! Bang! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagwagayway ng magkabilang kuko, na nagpakawala ng iskarlata at itim na draconic na apoy sa isang armadong lalaki. Ito ay isang eksperto ng Destruction Dragon Race Bloodline. Napaatras ang isang armadong lalaki, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Mukhang binigyan ng Spiritual Race si Zhao Fang ng bodyguard. Gayunpaman, kahit na ang kalaban na ito ay may nangungunang 10 bloodline, ang konsentrasyon ay napakababa. Ito ay hindi sapat upang madaig ang kanyang Blazing Gold Race bloodline. Ang Space-Time Robe. Ngunit nang makita ng isang armadong lalaki ang robe ni Zhao Fang, ang kanyang pagkabigla ay mas malaki kaysa noong nakita niya ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, ginamit ni Zhao Fang ang Space Intent para i-activate ang Space-Time Robe. Whoosh! Whoosh! Ang mga kulay pilak na spatial na imahe ay tumagos sa kalawakan, at ang spatial na nagbubuklod na enerhiya ay bumaba sa isang armadong lalaki. Ngayon, hindi ka rin makakatakas. Malamig na ngumiti si Zhao Fang habang binalikan niya ang mga salita ng isang armadong lalaki sa kanya. Maraming gamit ang kanyang space-time robe, at natural na isa sa mga ito ang Silang Space. Hahaha,
hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Ang isang armadong lalaki ay biglang humagulgol sa pagtawa, ang kanyang mukha ay lalong nasasabik habang ang isang gintong apoy ay nagninangas sa kanyang mga mata. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi katugma para sa kanya, at kahit na ang space-time robe ay isang pinakamataas na kalidad na sandata, ito ay pangunahing nakalaan para sa suporta at pagtatanggol. Kaya, mahihirapan si Zhao Feng na saktan siya. Kung papatayin niya ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi ba't si Zhao Feng ay isang tupa lamang na naghihintay na katayin? Kahit na si Zhao Feng ay may iba pang trump card na ibinigay sa kanya ng spiritual race na naging dahilan upang hindi siya mapatay ng isang armadong lalaki, tiwala pa rin siya sa kanyang kakayahang tumakas. Pagkatapos noon, ngayong naibunyag na niya ang sikreto ng space-time robe, si Zhao Feng ay magkakaroon ng mas maraming kaaway kaysa sa Blazing Gold Race. King of Gods, Kabanata 1274. Isa pang pakikipaglaban sa rank 7. Hahaha. Hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Ang mukha ng isang armadong lalaki ay tuwang-tuwa, ang kanyang katawan ay nagliliyab sa gininto ang apoy na lubos na nagpapaliwanag sa nakapaligid na rehiyon. Swish! Sa isang gininto ang iglap, ang isang armadong lalaki ay bumaril patungo sa Black Destruction Serpent Dragon na parang ang kanyang katawan ay isang matalim na espada. Sa pananaw ng isang armadong lalaki, ang tanging bagay na maaaring magbanta sa kanya ay ang Black Destruction Serpent Dragon. Kung kaya niyang patayin ito, maayos na ang lahat. Isang eksperto sa pagpapadalisay ng katawan na may kasanayan sa metal at fire intent. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging madilim. Kung ito ay nakaharap sa isang ordinaryong ancient god, ito ay may tiwala na maaari itong lumaban sa isang pagkapatas, ngunit ang isang armadong lalaking ito ay may napakataas na antas ng bloodline at napino rin ang kanyang katawan. Bukod dito, taglay niya ang talas ng elementong metal at ang lakas ng pagsabog ng elemento ng apoy. Siya ay nakakasakit at depensa na nakaimpake sa isang nakakatakot na pakete. Napakahirap para sa Black Destruction Serpent Dragon na hamanin ang taong ito na mas mataas sa antas ng cultivation. Boom! Agad na na-activate ng Black Destruction Serpent Dragon ang bloodline ng Destruction Dragon race nito. Ang Balls of Destruction Dragon Flame ay sumambulat mula sa pagitan ng kaliskis nito. Kung hindi ka isang ancient god, ano ang kahalagahan ng iyong bloodline? Malamig ang mga mata ng lalaking nakaarmadong sumuntok. Ang kanyang kamao ay nabalot ng gintong metal at nag-aapoy ng gintong apoy. Destruction Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpalawak ng mga kuko at nilaslas ang isang armadong lalaki. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawa, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ang naitapon pabalik ng ilang dosenang talampakan. Ang buong katawan nito ay gutay-gutay, ngunit sa kabutihang palad, ang Destruction Dragon na katawan nito ay mabilis na gumaling ng mga sugat nito. Ang isang lalaking may armas ay nakatayong kasing tatag ng isang bundok. Kahit na ang kanyang kamao at braso ay natatakpan pa rin ng mga baga ng Destruction Dragon Flame, ang kanyang espesyal na bloodline at ang kanyang cultivation ay mabilis na pinatay ang mga ito. Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay medyo nalilito. Bakit hindi pa umaatake si Zhao Feng? Ang batang ito ay malamang na nagpaplanong tumakas sa sandaling simulan kung labanan ang may-ari ng Destruction Dragon Race na bloodline ng seryoso. Ang isang armadong lalaki ay medyo maingat kay Zhao Feng. Isang taong ka-level ni Zhao Feng, na walang makapangyarihang mga diskarte, ay mahihirapang saktan siya. Kapag ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo, malamang natatakas si Zhao Feng. Kaya, kailangan niyang alisin ang Black Destruction Serpent Dragon sa lalong madaling panahon. Hayaan mo akong ipadala ka sa iyong paglalakbay. Tinitigan ng isang armadong lalaki ang Black Destruction Serpent Dragon, at isang mabigat at nakakapasong makamundong enerhiya ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang lupain para sa isang radius na 10,000 li ay biglang lumubog, at pagkatapos, ang lahat ng lupaing ito ay naging isang dagat ng gintong apoy. Ang katawan ng isang armadong lalaki ay sumailalim din sa isang napakalaking pagbabago. Ang kanyang katawan ay naging isang mabangis na behemoth. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng nagninangas na gintong kaliskis. Boom! Sa sandaling ito,
napilitan ang Black Destruction Serpent Dragon na maging maingat at itulak ang bloodline ng Destruction Dragon race nito sa limitasyon. Heaven Falls, Earth Rends. Ang Golden Scaled Monster ay bumaril ng may hindi kapanipaniwalang bilis upang lumitaw sa itaas ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang kanyang napakalaking kuko ay nag-iipon ng isang lakas na maaaring durugan ang halos lahat at bumagsak. Boom! Bang! Habang ang isang armadong tao na behemoth ay lumapag sa lupa, ang lupa ay yumanig, at ang mga gintong alon ng apoy ay tumakas sa lahat ng direksyon. Hindi maganda. Hindi ko mahaharangan ito. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang armadong lalaki ay naghahangad na tapusin ang labanan ng mabilis, na ina-activate ang kanyang bloodline at gumagamit ng kasanayan sa pakikipaglaban upang tapusin ang Black Destruction Serpent Dragon sa isang suntok. Kung aabutin ang buong bigat ng pag-ataking ito, kahit ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay hindi makakaligtas dito. Hindi man ito patay, masusugatan ito na hindi na kayang lumaban. Ngunit sa sandaling ito, natanggap nito ang utos ni Zhao Fang. Atakehin mo siya ng buong lakas. Ang takot sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nawala. Destruction Dragon Breath. Ganap na nagpapalipat-lipat ang bloodline nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglabas ng ipinagbabawal na Divine Flame ng itim at pula. Boom! Ang napakalaking bola ng itim at pulang apoy na ito, isang nagninangas na araw na susunog sa lahat, ay lumipad sa isang armadong lalaki. Isang maling pakulo. Dudurugin ko ng kaunti. Walang takot ang isang armadong lalaki habang hinahangad niya itong mabilis na durugan. Ngunit sa sandaling ito, may napansin siyang kakaiba. Tahimik. Isang alon ng I-intent ang lumitaw sa kanyang dibdib. Biglang, isang nakabulag na puting talom ng kidlat ang bumaril mula sa puyo ng tubig na ito. Ito ay mas matangkad kaysa sa isang lalaki at naglabas ng kakila-kilabot na enerhiya ng Tribulation Lightning. Swoosh! Ang napakalaking puting talom ng kidlat ay dumiretso sa baywang ng lalaki, na naghiwa sa kanyang tiyan. Arg! Walang hiyang bastos, tinambangan ako. Ang momentum ng isang armadong lalaki ay agad na bumagsak, at maging ang kasanayang inihahanda niyang gamitin ay dumanas ng matinding pagbaba sa kapangyarihan. Buzz! Buzz! Ang putol na bahagi ng baywang ng lalaki ay nagsimulang magkadugtong muli. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa sa paglilinis ng katawan, kaya nagtataglay siya ng isang napakahusay na kakayahan sa pagtatanggol at pagbawi. Kaboom! Sa sandaling ito, tinamaan ng Black Destruction Serpent Dragon's Destruction Dragon Breath ang isang armadong lalaki. Arg! Maririnig mula sa loob ng itim at pulang araw na iyon ang masakit na sigaw ng lalaki. Ang Tribulation Lightning ay slash ni Zhao Fang ay hiniwa lamang sa katawan ng lalaki, ngunit hindi ito nagdulot ng maraming aktwal na pinsala. Gayunpaman, habang siya ay nagpapagaling pa, ang destructive dragon flames of the Black Destruction Serpent Dragon ay sumalakay sa kanyang katawan, na lubos na nagpabago sa kalikasan ng sitwasyon. Ang Destruction Dragon Flames ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas na, at ngayong nakapasok na sila sa katawan ng isang armadong lalaki sa pamamagitan ng nakanganganyang sugat, madaling maisip ng isang tao ang pinsalang idinudulot nito. Boom! Bang! Ang isang armadong lalaki ay sumibol mula sa itim na bola ng mapangwasak na apoy, ngunit sa ngayon, ang kapangyarihan ng kanyang Heaven Falls, Earth Rends na kasanayan ay napakahina na wala itong banta sa Black Destruction Serpent Dragon kahit ano paman. May space-time robe ang batang ito, kaya magagamit niya ang Space Intent, ngunit makokontrol din niya ang enerhiya ng Tribulation Lightning. Ang isang armadong lalaki ay labis na nanlumo. Wala siyang hinulaang alinman dito. Ang kanyang Heaven Binding Pearl ay pinipigilan ang Space Intent ni Zhao Fang, ngunit dahil si Zhao Fang ay nakasuot ng pinakamataas na kalidad na space-time robe, ang mga pagpigil na ito ay walang silbi. Higit pa rito, may kontrol si Zhao Fang sa Tribulation Lightning Energy, at nagamit niya ang Space Eye Bloodline Techniques para direktang ipadala ang mga pag-ataking iyon sa kanyang katawan para sirain ang kanyang depensa. Talagang alam ni Master kung paano samantalahin ang isang pagkakataon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay ngumiti habang ito ay nag-transform sa isang itim na apoy upang ipagpatuloy ang pag-atake sa isang armadong lalaki. Boom! Bang! Crash!
Nakarecover ang isang armado mula sa kanyang mga pinsala habang mahigpit na nakikipaglaban sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit siya pa rin ang nangunguna. Oras na para umatake. Pinagsama ni Zhao Feng ang dalawang gininto ang pakpak sa likod niya at dahan-daang lumapit sa larangan ng digmaan. Sa pag-abot sa antas ng Ancient God, matagal na niyang nawala ang bentahe ng kanyang pinong katawan. Hindi man lang siya makakatanggap ng isang suntok mula sa isang tunay na eksperto sa pagpino ng katawan ng Ancient God. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Lightning Body ay inilaan lamang na linangin sa rank 4 True God. Kaya, habang nakikipaglaban sa isang armadong lalaking ito, hindi siya sasalakayin ni Zhao Feng mula sa malapitan. 5 Elements Tribulation Lightning Palm. Inipon ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas at nagpaputok ng malayo ang pag-atake sa isang armadong lalaki. Boom! Bang! Ang napakalaking palad ng kidlat ni Zhao Feng ay tumama sa isang armadong lalaki, na nagdulot ng pamamanhid sa kanyang katawan. Kalokohan! Ang batang ito ay maaaring isang rank 6 True God lang, ngunit ang kanyang intent energy ay malakas, at mayroon pa siyang Tribulation Lightning Energy. Ngumisi ang isang lalaking may hawak. Ang mas malala pa ay si Zhao Feng ay hindi lumalapit at umaatake mula sa likod ng Black Destruction Serpent Dragon. Ngunit medyo nakalapit pa rin siya sa larangan ng digmaan. Baka makahanap ako ng pagkakataon para direktang atakihin siya. Ang isang armadong lalaki ay nagsimulang bumuo ng isang plano. Boom! Bang! Crash! Sa mga pakinabang na ipinagkaloob ng kanyang katawan at bloodline, nagawa ng isang armadong lalaki na makipagsabayan kay Zhao Feng at sa Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, mabilis siyang gumagalaw upang maiwasan ang Tribulation Lightning Eye Slash ni Zhao Feng. Sa isang tiyak na sandali, si Zhao Feng ay natapos na medyo malapit sa isang armadong lalaki. Mamatay ka, Zhao Feng. Umuungal ang isang armado nang lumitaw ang isang gintong awl sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang awl na ito, ang hangin ay tila biglang napuno ng hindi mabilang na matalim na sinag ng liwanag, na pinuputol ang buong mundo sa maliliit na piraso. Boom! Swish! Ang isang armadong lalaki ay biglang sumabog sa kanyang naipon na lakas at bumaril patungo kay Zhao Feng sa isang nakakapasong gininto ang liwanag. Hindi maganda. Isang mataas na kalidad na divine weapon. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang armadong lalaki ay hindi pa umatake kay Zhao Feng dati, ngunit iyon ay dahil hindi siya sanay sa kanyang antas ng bilis. Kung aatake siya, kailangan niyang maging ganap na tiyak na kaya niyang patayin si Zhao Feng. Ang Golden Awl ng One-Armed Man ay nagpakawala ng nakakasilaw na gininto ang ningning habang ito ay sumanib sa kanya upang maging isang nakabaligtad na pyramid. Mamatay ka na, brat. Tuwang-tuwang ngumiti ang isang lalaking nakaarmas. Ang kanyang bilis sa sandali ng pagsabog ay hindi kapani-pani walang mabilis, at ang saklaw ng kanyang pag-atake ay napakalaki na walang paraan na makaiwas si Zhao Feng. Ang kanyang rank 7 Ancient God Cultivation kasama ang kanyang mataas na kalidad na sandata ay tiyak na papatay kay Zhao Feng. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Hindi man lang sinubukang umiwas ni Zhao Feng. Boom! Tumigil si Zhao Feng na itago ang kanyang cultivation at sumabog sa kapangyarihan ng isang rank 7 Ancient God. Kahit isang rank 7 Ancient God ay mamamatay. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, naramdaman lamang ng isang armadong lalaki ang mas matinding pagnanais na patayin si Zhao Feng. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit walang takot si Zhao Feng. Ito ay dahil isa na siyang Ancient God. Ngunit si Zhao Feng ay katatapos lang pumasok sa antas ng Ancient God. Napakalaki pa rin ng agwat sa pagitan niya at ng isang armadong lalaki. Swish! Isang maliit na purple na kalasag ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Isa ito sa mga samsam na nakuha niya sa pagpatay sa Ancient God Night Dragon. Bagamat medyo bumaba ang kalidad nito, ganap pa rin nitong kayang harangin ang pag-atake ng isang armadong lalaki. Boom! Bang! Ang dalawang divine artifact ay mahigpit na nagsagupaan. Mataas na kalidad na divine artifact. Lumamlam ang ekspresyon ng isang lalaking may hawak. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Zhao Feng ng mataas na kalidad na divine artifact sa lalong madaling panahon pagkatapos maging isang ancient god. Gayunpaman,
Ang mataas na kalidad na divine artifact na ito ay nasira at hindi nababagay para kay Zhao Feng, kaya nahirapan si Zhao Feng na gamitin ang buong kapangyarihan nito. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang pumutok ng mapangwasak na enerhiya ng kidlat. Masyadong malapit ang isang armadong lalaki para makaiwas. Crack! Ang pag-atake ng kaluluwa ay agad na naging sanhi ng pagkahilo ng isang armadong lalaki at nawalan ng kontrol sa kapangyarihan ng kanyang katawan. Destruction Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakawala ng mga pag-atake sa isang armadong lalaki. Tribulation Lightning Eye Slash. Nagpaputok si Zhao Feng ng isa pang diskarte sa Eye Bloodline. Swoosh! Isang talon ng puting kidlat ang nagbukas ng napakalaking sugat sa katawan ng isang armadong lalaki, na umaabot mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang baywang. Sa napakalaking puwang na ito sa depensa ng isang armadong lalaki, naging mas epektibo ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi maganda. Ang taong ito ay isang rank 7 ancient god na may abnormally powerful eye bloodline. Imposibleng mapatay ko siya. Kailangan kong ikalat ang impormasyong ito. Pinigilan ng isang armadong lalaki ang kanyang sakit at nagmamadaling nagpa siya ng isang plano. Ang isang rank 7 ancient god na may pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact ay napakahirap para sa kanya na patayin, at hindi man lang nito isinasaalang-alang ang presensya ng Black Destruction Serpent Dragon. Hihihi, saan ka tumatakbo? Malamig nang inisya ni Zhao Feng. Nasiwalat na niya ang lahat ng sikreto niya, kaya paano niya hahayaang tumakas ang isang armadong lalaki. Pinaputok ni Zhao Feng ang isa pang Tribulation Lightning Eye Flame mula sa kanyang kaliwang mata. Kahit na nakabantay na ang isang armadong lalaki, hindi pa rin niya kayang tiisin ang napakalaking pinsala. Nabalot ng sakit ang kanyang kaluluwa, nawalan siya ng malay. Swish! Inactivate ni Zhao Feng ang space-time robe at ipinadala ang isang armadong lalaki sa panloob na dimensyon ng robe. King of Gods, Kabanata 1275. Pure Spirit Sacred Water. Matapos dalhin ang isang armadong lalaki sa space-time robe dimension, si Zhao Feng at ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok din. Gago! Ako ay nasa panloob na dimensyon ng space-time robe. Pagkatapos makabawi mula sa Soul Eye Bloodline Technique, ang isang armadong lalaki ay malungkot na inisip ang kanyang paligid. Sa paligid niya ay isang malawak na mabituing kalangitan habang sa ibaba niya ay isang napakalaking kulay abong slab na bato. May isang nakaitim na damit at malamig ang mukha na kabataan sa slab na ito pati na rin ang isang itlog. Ang binata na nakasuot ng itim ay may masama at nakakatakot na aura, ngunit ang kanyang paglilinang ay masyadong mababa para sa isang armadong lalaki na magbayad sa kanya ng anumang isip. Ang talagang ikinagulat niya ay ang presensya ng itlog na iyon. Gayunpaman, wala siyang oras na mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon ngayon. Saan mo balak tumakbo ngayon? Si Zhao Feng ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Siya ang may-ari ng space-time robe, kaya lubos niyang napigilan ang kanyang mga kalaban sa space-time robe dimension. Ngunit ang mga kaaway ay maaari ring madaling makapinsala sa core ng space-time robe sa dimensyong ito at malubhang makapinsala sa space-time robe. Swish! Ang katawan ni Zhao Feng ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa kanan ng isang armadong lalaki at nagpaputok ng isang palad. Sa kabilang panig, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglunsad ng sarili nitong destructive attack. Anong makapangyarihang pagsupil? Ngumisi ang isang lalaking may hawak. Si Zhao Feng ang master ng space-time robe, kaya ang space intent ng one-armed na lalaki ay lubos na pinigilan dito, at ang paggamit ng space-time intent ay ganap na wala sa tanong. Kaboom! Ang isang armadong lalaki ay maaari lamang itulak ang kanyang katawan sa limitasyon at ipagtanggol. Ang framework ng space-time robe ay dapat nasa gray na slab na ito. Dumiretso ang tingin ng isang armadong lalaki. Kung masisira niya ang balangkas ng space-time robe, madali niyang iiwan ang dimensyong ito. Huwag kang maglagay ng walang kabuluhang istruktura. Sa totoo lang, madali lang sana kitang napatay sa labas, at ngayong nasa space-time robe dimension ka na, mas kaunti na ang iyong kapangyarihang lumaban. Itinoon ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata sa isang armadong lalaki at nagpakawala ng isang malakas na eye intent kasama ng isang supreme space-time intent. Space-time seal.
Isang space-time intent na parehong totoo at hindi totoo ang bumaba sa isang lalaking may armas. Ito ay space-time ay bloodline technique. Nabaluktot ang mukha ng isang armado sa gulat na kahit ang bilis niyang magsalita ay bumagal. Ang space-time intent ay isang pinakamataas na layunin na hindi kapani-paniwalang mahirap intindihin. Para sa kapakanan ng Kaganhawahan, ang karaniwang True God ay ilulubog ang kanilang daliri sa space intent, ngunit hindi sila mag-aalala tungkol sa time intent. Ngunit sa oras na ito, gumagamit si Zhao Feng ng space-time eye bloodline technique. Higit pa rito, ang eye bloodline technique na ito ay hindi kapani-paniwalang malalim, kahit na may kakayahang pigilan ang isang ancient god tulad ng isang taong armadong tao. Aatake na ngayon. Sigaw ni Zhao Feng. Destruction Dragon Breath. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-activate ng bloodline nito at naglabas ng araw ng destructive black flame na bomb alot sa isang armadong lalaki. Death Curse Bind. Kinuha ni Zhao Wang ang Staff of Death Curse at gumamit ng isang ipinagbabawal na sining. Ang Staff of Death Curse, tulad ng space-time robe, ay may set ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga lihim na sining na naitala sa loob nito. Medyo mababa ang cultivation ni Zhao Wang, kaya pangunahing umasa siya sa kapangyarihan ng Staff of Death Curse para saktan ang isang armadong lalaki. Hindi rin tumigil si Zhao Feng, nagpaputok ng 3 diskarte sa Soul Bloodline sa kanyang kaliwang mata. Kalkohan. Sisirain ko ang iyong space-time robe. Unti-unting lumitaw ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng isang armadong lalaki. Siya ay magpapasabog sa sarili. Alam kaagad ni Zhao Feng kung ano ang sinusubukang gawin ng isang armadong lalaki. Gayunpaman, dahil siya ay nakatali sa space-time eye bloodline technique, kahit na ang pagsira sa sarili ay tumagal ng napakatagal. Tribulation Lightning Eye Flame. Agad na sinimulan ni Zhao Feng na mang-alap ng enerhiya ng Tribulation Lightning sa kanyang kaliwang mata. Crack! Umikot ang Tribulation Lightning na apoy ay sumabog sa kaluluwa ng isang armadong lalaki, na humadlang sa kanyang pagtatangka na magpasabog sa sarili. Ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wang ay nagpatuloy sa pag-atake. Gaze of the God Eye. Nang matanto ni Zhao Feng sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata na ang isang armado ay nasa bingit ng pagpapasabog sa sarili, ginamit niya ang pamamaraan ng blood extracting eye bloodline ng kanyang kaliwang mata. Sa ilalim ng space-time seal, ang isang armadong lalaki ay mabagal sa pag-iisip tungkol sa paglalagay ng isang paglaban, na ginagawa siyang mas madaling kapitan sa pag-ataking ito. Kaya naman, dahan daw ang hinayla sa katawan niya ang gininto ang kaluluwa ng isang lalaking may armas. Ang mas mahinang kontrol ng kaluluwa sa katawan ay naging mas maliit ang posibleng pagpapasabog ng sarili. Boom! Bang! Ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wang ang pagkakataong ito para sukdulang atakehin ang katawan ng isang armadong lalaki, na nagdulot ng matinding sugat dito. Ang epekto ng space-time seal ay malapit nang mawala. Nararamdaman ni Zhao Feng na ang determinasyon ng isang armadong lalaki na lumaban ay mabilis na lumalakas. Sa huli, nagawa niyang ganap na labanan ang Gaze of the God Eye. Pagkatapos ay bumalik ka sa iyong katawan. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang tumawa habang pinipigilan niya ang Gaze of the God Eye. Ang isang taong may armas na ito ay nabuhay ng maraming taon, kaya ang kanyang soul intent ay napakalakas. Mas mahirap kunin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang Black Destruction Serpent Dragon at si Zhao Wang ay halos tapos nang sirain ang kanyang katawan. Kahit na bumalik ang isang sandata sa kanyang katawan ngayon, mahihirapan siyang gumawa ng isang malakas na pagpapasabog sa sarili. Gago! Hindi ka patatawarin ng Blazing Gold Race. Galit na sigaw ng isang armadong lalaki. Ang kanyang katawan ay wasak at punit-punit na hindi man lang ito nagmukhang tao. Malinaw na naramdaman ni Zhao Feng at ng iba pa na ang gininto ang dugo sa kanyang katawan ay mabilis na dumadaloy habang sinusubukan nitong ayusin ang kanyang mga sugat. Kahit na magpasabog ka sa sarili mo, hindi ka magiging banta sa akin. Ang walang pakialam na mga mata ni Zhao Feng ay sumilip sa isang armadong lalaki habang siya ay mapaglarong ngumiti. Anong balak mong gawin? Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang isang lalaking may armas. Masyadong matindi ang mga sugat niya. Kahit na sa kanyang bloodline at secret techniques, kakailanganin niya ng ilang oras para makarecover.
Ngunit dahil hindi pa nakakagawa ng pagpatay si Zhao Fang, malinaw na may pagkakataon pa siyang mabuhay. Maging alipin ko. Ang tono ni Zhao Fang ay nagpapahiwatig na walang puwang upang makipag-ayos. Hahaha, nagdedelusyon ka. Nagtaas ng ulo at tumawa ang isang armado na lalaki. Ang spiritual race at ang blazing golden race ay mga paksayon ng kaaway. Kung sumuko siya kay Zhao Fang, sasali siya sa spiritual race. Ang spiritual race ay tiyak na hindi magiging komportable sa kanyang paligid habang ang blazing gold race ay tiyak na gustong alisin ang isang kahihiyan na tulad niya. Ngunit bago pa matapos magsalita ang isang armadong lalaki. Swish! Napakurap si Zhao Fang sa kanyang tagiliran at pinaandar ang kanyang kaliwang mata. Si Zhao Fang at ang isang armadong lalaki ay naglaho. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang pares sa ibang dimensyon. Isa itong hanay ng mga bulkan. Sa mga taluktok at sa paligid ng mga bulkang ito, ang malalawak at marilag na mga palasyo ay naitayo. Saan ito? Bakit mo ako dinala dito? Sigaw ng isang lalaking may hawak. Hindi niya matandaan na nakakita siya ng ganitong lugar. Ito ay tiyak na dahil ito ay hindi pamilyar na siya ay natatakot. Sa sandaling ito, isang nakakapaso at marilag na presyon ang bumaba. God Lord! Ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay lumitaw sa tabi ng isang armadong lalaki at magalang na tumingin kay Zhao Fang. Ito ay, ikaw ay God. Lord. Ang isang armadong lalaki ay tumitig sa pagkabigla sa makapangyarihang Blood Flame Kilin Race Patriarch, at pagkatapos ay bumaling siya kay Zhao Fang. Bakit nagkaroon ng nakakatakot na ekspertong tulad nito na tinatawag na Zhao Fang God Lord? God Lord. Ang isang armadong lalaki ay biglang may naisip, at pagkatapos ay tumitig siya sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Huwag hayaan siyang mamatay, ngunit ang iba ay nasa iyo. Casual na utos ni Zhao Fang. Oo, ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay agad na nagbigay ng mabangis na ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, binalot ng mar-angel na enerhiya ang isang armadong lalaki, pinalamig ang kanyang dugo, divine power, at mga pag-iisip, na naging dahilan upang hindi siya makalaban. Nasaan ang mga bagay na hiniling ko? Tanong ni Zhao Fang. Narito. Ang patriarch na may puting balbas ay gumawa ng isang maliit na pulang bote. Swish! Kinuha ni Zhao Fang ang pulang bote at umalis sa Ancient Dream Realm. Ang lugar ng Ancient Desolate Realm of Gods kung saan nag-away si Zhao Fang at ang isang armadong lalaki ay nasusunog pa rin ng itim at gintong apoy. Dahil sa nakakatakot na aura at nakakatakot na init, ang ibang nilalang ay natakot na lumapit. Swish! Biglang lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon. Tama si Master. May tao talaga. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mabilis na umalis. Habang nakikipaglaban sa isang armadong lalaki, nakita ni Zhao Fang sa kanyang kaliwang mata ang iba pang miyembro ng Blazing Gold Race. Malamang lahat sila ay nasasakupan ng lalaking ito. Ito ang dahilan kung bakit inilipat ni Zhao Fang ang labanan sa Spacetime Robe. Para itago ang ilan sa kanyang mga trump card. 4 na tao ang nakatago sa malayong perimeter ng lugar na ito na puno ng apoy. Sino ang lalaking nakaitim na iyon? Hindi ito si Zhao Fang at hindi ito ang spiritual race ng ating lahi. Pagkatapos niyang makalayo sa lugar, lumabas si Zhao Fang mula sa Spacetime Robe. Isinuot niya ang kanyang puting belo na sombrero at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ano ang nangyayari sa spiritual race? Ungol ni Zhao Fang. Habang siya ay dumadaan sa mga paksayon na nasa ilalim ng kontrol ng spiritual race, napansin niya na ang kapaligiran ay abnormal na tensyon. Makalipas ang halos 1 buwan, bumalik si Zhao Fang sa spiritual race. Bumalik na si Zhao Fang. Ang hitsura ni Zhao Fang ay nagdulot ng kaguluhan sa mga worker disciple, periphery disciple, at inner disciple region. Zhao Fang, sa hinaharap, huwag kang umalis ng mag-isa. Isa kang henyo na pinapanood ng buong Ziling Zone. Maraming paksayon ang maaaring sumubok na patayin ka. Sa kalangitan, agad siyang pinagalitan ng ilang ancient god ng spiritual race. Nalaman lang nila na umalis si Zhao Fang nang malaman nilang nagpakita siya sa Life Sacred Land. Zhao Fang, 1 buwan mula ngayon, ang spiritual race ay mamamahagi ng pure spirit sacred water. Nakalusot ka lang, kaya malaki ang pakinabang sa iyo ng sacred water na ito.
Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Dahan-daw ang sabi ng Ancient God Floating Spirit. Naiintindihan ko. Sa casual na kommentong ito, bumalik si Zhao Feng sa kanyang tirahan. Mukhang hindi niya tinanggap ang imbitasyon ng Life Sacred Land. Nagpalitan ng tingin sa katahimikan ang Ancient God Elders. Nang malaman nila na si Zhao Feng ay lumitaw sa Life Sacred Land, ang una nilang reaksyon ay isipin na si Zhao Feng ay nagtaksil sa spiritual race at piniling sumali sa Sacred Land, ngunit ang resulta ay nagulat sila. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, naghahanda si Zhao Feng na puntahan si Zhao Yufei, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na mayroong isang hanay sa paligid ng kanyang palasyo. Malinaw na si Zhao Yufei ay nasa pag-iisa. Swish! Inilabas ni Zhao Feng ang maliit na pulang bote. Nagtataka ako kung ano ang epekto ng dugo ng Blood Flame Killing Race. Inip na binuksan ni Zhao Feng ang takip, nagbuhos ng kaunting dugo, at ipinahid ito sa kanyang braso. Si Zhao Feng ay nagsimulang maglinang, na nagpapalipat-lipat ng Ancient Blood Devil Sun bloodline upang makuha at pinuhin ang dugong ito. Crack! Kaagad, ang kulay dugo na apoy sa katawan ni Zhao Feng ay naging doble ang laki. Ang mga dagwang apoy na ito ay namimilipit na parang naglalaban at nakikibaka. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dugo sa braso ni Zhao Feng ay ganap na nawala, kung saan iminulat niya ang kanyang mga mata. Napakakaunti, ngunit ang aking bloodline ng Ancient Blood Devil Sun ay nagawang umabant sa 10 lugar. Walang maraming uri ng dugo na maaaring makuha ng kanyang sinaunang bloodline, ngunit ang dugo ng Blood Flame Killing Race ay isa sa kanila. Tama iyan. Malapit nang ipamahagi ng spiritual race ang Pure Spirit Sacred Water. Biglang naalala ni Zhao Feng, kahit na hindi pa rin niya alam kung ano ang Pure Spirit Sacred Water na ito.